Dito na naman tayo mga kababayan. Talagang disinformation ang talaga ang strategic weapon of mass destruction ng administration na ito. Habang nandito tayo, akala natin wala pang nangyayari. Sa mga barangay ay busy na ang ilang mayor at mga congressman na magpapapirma ng sabi nila People's Initiative para mag-amenda sa ating saligang batas. Alam niyo ba kung gaano ka-delikado yung pag-amenda ng saligang batas? Hindi basta-basta yan. Sa 34 of 37 years na may 1987 Constitution tayo, bunga ng napakaraming taon na martial law at pag-abuso ng Ferdinand Marcos dictatorship at militar. Hindi pa na-amenda ang ating konstitusyon dahil alam naman natin na kung pakana ng mga politiko ang pag-amenda ay sigurado may bulsa na naman na lalago. Ang sinasabi nila, economic provisions lang daw para daw lumago ang ating ekonomiya. Ay pambira. Alam naman ninyo na pag napakawalan na yan at napirmahan na ninyo at alam nyo naman na halos dinastiya na ngayon ang politikal na kapangyarihan sa ating bansa, ay mapapahamak po talaga tayo at ating mga kaanak at mga kaapuhan. Sa ngayon pa lang, hindi na nga makabayad ng utang na 14 trillion eh. Mag-amenda na bang konstitusyon? Ano ba talaga ang pakay nila? Duda ko, pakay nila talaga is to stay in power para tuloy ang kanilang political na dynasty. Dahil hindi pa sapat sa kanila na sila nakaupo ngayon, dapat galingan na lang nila for the sake ng mga tao na mahangad talaga ng kunting ginhawa naman sa kahirapan. Instead, ang iniisip nila kung paano sila tatagal sa poder at paano nila magagamit ito para magpa-yaman ang kanilang mga personal na bulsa. Mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Sa 100 na ibibigay sa inyo, 500 na ibibigay sa inyo. O utos ni Mayor dyan, hindi po yan sapat para ibenta nyo ang konstitusyon at ang hinaharap ng inyong mga kapuhan at kanilang mga kapuhan. Tumutol po tayo dito sa pag-amenda sa konstitusyon. Hindi po ito dapat ang inuuna ng ating administrasyong gobyerno. Dapat po inuuna ay maghanap ng mga trabaho para sa ating mga kababayan. 4 million walang trabaho. Maghanap ng mga investor tunay na papasok dito para maglagay ng kapital at magtayo ng mga faktorya. Hindi yung gala ng gala, gastos ng gastos na wala namang balik. Itong charter change o pag-amenda sa konstitusyon ay isang napakadelikadong pangyayari. Tutulan po natin ito para sa ating mga anak at kapuhan. Para po sa ating bayan. Rowena Guanzon po ng P3 PWD Party List.